ang napakagandang plano ni Limas na talaga namang napaka-effective laban sa Dreamlord dahil hindi lang nila binaliw ang halimaw, sinugatan pa nito ang sarili na inatake lang naman ang sarili niyang kahinaan. Kaya huwag na nating patagalin pa, let's go! At kung ayaw mong mahuli sa bawat bagong upload, siguraduhin nakasubscribe ka sa ating YouTube channel. Doon nating unang ina-upload ang mga latest video bago pa sila lumalabas sa FB at TikTok natin. Kaya hit that subscribe button at i-on na rin ang notification bell para lagi kang updated. So without any further ado, let's go! Nagsimula ang chapter na ito kung saan habang nag-uumapaw napakatinding kapangyarihan na nagmula sa katawan ng ating bida dahil sa Dragon Rage Dit Gaze. Mabangis namang naparor ang Dreamlord sa harapan ng ating bida at makikitang handa na itong makipagtagisan ng lakas sa 1v1 na laban. Sinabi ni Ilimas na dahil sa Dragon Rage Dit Gaze, nadodoble na ngayon ang bilis niya. Since ang effect ng skill na ito ay binuboost sa 100% ang kanyang current attack at speed. Habang ang Dit Amud naman ay nananabik ng sugurin si Ilimas na makikitang gustong gusto na siya nitong hakmalin. At bigla nga ditong sumugod ang Dreamlord mga lads papunta kay Ilimas habang ang ating bida ay agad namang nag-anticipate sa pagtakbo papunta sa corner at gamit ang kanyang current na bilis na realize niyang kahit na boost na sa 100% ang bilis niya, still mabilis pa rin ang halimaw na ito kumpara sa kanya, na makikitang ang bilis lang nakalapit ng Dreamlord sa likod ni Ilimas mga lods, habang ang ating bida ay nakamax all out na sa pagtakbo papunta sa corner na may maliit na lagusan, at agad nga siya ditong nag-slide upang mas mapabilis at maging tuloy-tuloy ang kanyang pagpasok, kung kaya't tagumpay nga ditong nakapasok ang ating bida. Subalit kahit nasa maliit pa na area, buong lakas pa rin itong winasak at pinasok ng Dreamlord ang lagusang pinasukan ni Ilimas. Napaka-cover up na lamang ang ating bida gamit ang Demon's Rage Shield dahil sa mga batong nagsisitalsikan sa loob, at dito'y tagumpay na ngang nakapasok ang Dreamlord mga lads na talaga namang napasigaw pa siya dahil sa satisfying na distraction na ginawa niya. Samantala si Ilimas ay napangisngis na lamang dahil kahit pa siguro sa pinakaloob-looban ng bato ay hindi siya makatago since bahay o teritoryo ng Dreamlord ang pinaglalabanan nila ngayon. Kaya gamit ang bilis ni Ilimas, patuloy sa pagtakbo ang ating bida hanggang sa muli na namang nakalapit sa likod niya ang halimaw na ito kahit napakadami ng batong nawawasak dahil sa mga obstacle na nakaharang na sadyang doon dumadaan si Ilimas para pabagalin ang bilis ng halimaw. Biglang nag-break ang ating bida at hinarap nga niya dito ang Dreamlord, at hindi nga dito nagatubili ang Dreamlord mga lods na agad umatake towards Ilimas, at buti na lang agad na iwasan ng ating bida na makikitang bumaon sa malaking bato ang ulo ng Dreamlord sa lakas ng atake niya. Napascream na lamang ang Dreamlord na pinunot ang kanyang ulo mula sa malaking bato, habang si Ilimas naman ay seryosong kinuha ang isang magic stone upang ihagis towards Dreamlord na makikitang sumabog na naman ito at tumalsik ang mga maliliit na bato na talaga namang sobrang nagpainis sa Dreamlord dahil nakakainis na ang bagay na ito. 2 beses na siyang natamaan ito. Muli na namang nag-charge up ng kapangyarihan ng Dreamlord at bumuo ito ng Magic Circle upang mag-unleash na naman ng skill attack. Ngunit agad na mainam na inisip ng ating bida na ang multi-hit attack kagaya ng Death Needle ay hindi kakayanin ng kanyang shield dahil sa effect nito, at kahit ang kanyang life shield na naka-activate ay magiging useless lang dahil kapag nagkamali siya at natamaan siya kahit isang needle lang ay talagang magiging fatal ang pinsalang matatanggap niya. At naalala nga niya dito ang naging reaksyon ni Rush nang nakita ang pagmelt ng bato nung natamaan ito ng Death Needle. Samantala, habang binubuo naman ng Dreamlord ang kanyang Magic Circle, biglang nagdash ang ating bida at lakas loob itong sumugod towards Dreamlord at sinabing na kahit gaano pa ka-deadly ang skill nito na Death Needle, ang ataking yun ay mayroon pa rin kahinaan dahil nag-iiwan ito ng napakabukas na depensa bago nito napapakawalan ng matinding atake. At bigla nga ditong sumulpot ang ating bida mga lods at nasa harapan na ito ng ulo ng
ng halimaw sa mismong magic circle na binubuo nito, kung saan inilapat ng ating bida ang kanyang shield sa ulo ng Dreamlord at agad na ginamit ang shield bash na makikitang tumalsik ang ating bida mula sa ulo habang ang Death Needle ay nagmimistulang wala ng kwenta na napakawalan dahil wala na si Ilimas sa harapan para ito ay patamaan. Nag-backflip lang naman ang ating bida sa ere at mainam pa nitong minamasdan ng halimaw na nagpakawala ng atake na walang tinatamaan at pagkatapos ay lumapag si Ilimas sa isang malaking bato na nasa likod lang ng halimaw. Subalit sobrang bilis ng reaction ng Dreamlord mga lods at ito ay napascream sa galit na mabilis na sumugod kay Ilimas kaya ang ating bida ay napaisip na lamang na hindi niya ito inaasahan. Hindi siya makakapaghanda ng atake kung laging ganito na tumatakbo lang siya palagi. Ngunit sa mismong sandaling yun ay bigla palang nag-launch ng atake itong si Rosh sa buntot ng halimaw gamit ang kanyang dash thrust skill kung saan nakuha kaagad niya ang number 6 kaya kaagad itong nag-critical at naghihintay lang pala si Rosh ng tamang pagkakataon para umatake. Malakas na sumigaw ang Dreamlord matapos maramdaman ang matinding sakit mula sa buntot niya, habang si Rosh naman ay napangiti na lamang na agad umatras upang dumistansya muna. Napangiti si Ilimas dahil yun talaga ang plano nila. Sa buong katawan ng Death Amyud, ang buntot lamang nito ang walang proteksyon. Hindi tulad ng ibang bahagi ng katawan nito at maging mga paa nito ay nakasuot ng intact na armor at napakahirap pinsalain gamit ng kanilang mga sandata. At sa nakikita niyang posisyon nila ngayon, sobrang perpekto ng pagkakataon dahil nasa pagitan nila ang Dreamlord habang sina Ilimas sa Trosh ay nasa magkabilang panig ng dalawang malaking bato na maaari nilang exploit bilang advantage. Kaya halos mapalugwak ang mata ng Dreamlord sa sobrang inis at galit dahil anumang oras ay maaari nila itong atakihin mula sa magkabilang panig. Samantala sina Ilimas sa Trosh naman ay seryosong napatitig sa Dreamlord dahil ang planong binabalangkas nila kanina ay malapit ng may sakatuparan. Maya-maya lamang maaari nang maging katapusan na ng Dreamlord. Subalit bigla na lamang gumalaw ang Death Amyud na makikitang mabilis itong napalingon sa likod at gulat na gulat nga itong si Rosh na napalunok ng laway dahil nag-scream sa harapan niya ang Dreamlord na parabang siya na ang magiging biktima nito. Kaya si Rosh ay nataranta na napatanong kay Ilimas kung ano ang gagawin niya. Tapos niya na itong atakihin ngunit sumigaw si Ilimas na sinabing tumakbo si Rosh at umikot sa malaking bato na nasa likod nito. Agad na masinunod ni Rosh ang utos ni Ilimas na makikitang napansin kaagad ng halimaw ang pagtakas ni Rosh kung kaya't nagmadali rin itong tumakbo para habulin si Rosh. Seryosong tumakbo si Rosh at umikot patakbo sa malaking bato. Samantala ang Dreamlord ay mabilis ring umikot para agad na habulin si Rosh. At naisip ni Ilimas na mabilis tumakbo ang Death Amyud ngunit matatagalan pa ito bago tuluyang mahabol si Rosh since mayroon din itong mataas na speed stats at kapag nakatayo na si Rosh sa buntot ng Dreamlord, yun na ang kanyang magiging hudyat. Naisip ni Ilimas na habang ginagawa pa ni Rosh ang pagiging pain, maghahanap muna siya ng magandang posisyon na makikitang pumunta pa sa mas mataas na posisyon si Ilimas upang doon siya makapagsagawa ng positioning para makapaglunsad ng decisive blow sa halimaw. Napasigaw na nga rito si Rosh kay Ilimas at tinanong kung ano ang susunod niyang gagawin. Hindi niya nakakayanin pang magtagal ang pagtakbo dahil sobrang bilis ng Death Amyud at malapit na siyang mauubusan ng lakas. Sinabi ni Ilimas habang nasa itaas na ang kabilugan ng batong iniikutan ni Rosh ay kasing haba lamang ng katawan ng Death Amyud. Ibig sabihin may pagkakataon silang gamitin ang posisyon nito laban sa mismong halimaw. Agad namang naintindihan ni Rosh ang gustong ipahiwatig ni Ilimas. Habang patuloy siyang hinahabol ng Dreamlord, nakita niya ang buntot nito at napagtantong malaking opening na naiwan nito. Kaya sumigaw si Ilimas at sinabi kay Rosh na apakan ang buntot ng Dreamlord at tumalon papunta sa pinakatuktok ng malaking bato. Sinabi naman ni Rosh na kahit nahihirapan na siya, dahil yun ang sinabi ni Ilimas, gagawin niya. Agad na inapakan ni Rosh ang buntot ng Dreamlord at makikita ang reaksyon ng halimaw na parabang sasabog na sa galit dahil muli na naman itong naramdaman ang sakit sa buntot. At dahil sa sobrang lapit ng ni Rosh, hindi na nag-atubili pa ang Dreamlord na hakmalin si Rosh ngunit ang atake na ginawa nito ay diretsong tumama sa sarili nitong buntot. Samantala, makikita natin si Rosh na nasa ere na tumalon patungo sa pinakatuktok
putok ng bato upang makatakas. At huli na nga ang lahat dito mga lods nang napagtanto ng Dreamlord na siya mismo ang pumutol sa sarili niyang buntot. At dito lang nagtatapos ang chapter nito mga lods. Huwag mo sana kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!